New Year, New Me. Yan mga kapuso ang mantrang madalas na naririnig sa pagpasok ng bagong taon. Kaya ngayong matatapos na ang 2025, ang ilang kapuso may mga bagahing gusto nang bitawan. Nakatutok si Dano Tingkungko. Sa New York City sa Amerika, may paandar para maganda ang palit ng kalendaryo. Ang Good Riddance Day. Para ito sa mga gustong mag-iwan ng ikangay mga bagahe sa pagpasok sa 2026. Tom, I have to know, what are you saying goodbye to and closing the curtain on in 2025? I am closing the curtain on negativity in 2025. I want us to focus on what unites us and not what divides us. Sa Times Square nitong linggo, isinulat ng mga kalahok ang mga masasama nilang alaala sa kalahati ng isang tiket. Sabay punit sa tiket at tapon sa basurahan. Simbolo ng pag-iiwan ng bagahe bago matapos ang taon. Dito sa Pilipinas, wala man tayong Good Riddance Day. Pero ang mga nakausap ko, marami ring bagaheng gustong bitawan. Tulad ni Maika na ininda ang sakit ng ina at pagkalulong sa sugal ng ilang mga kaanak. Nagkaroon siya ng TB, issue sa pera, gano'n, nalulong sa sugal, gano'n. So lahat yon gusto mong itapon na sa 2020? Yes, para maging happy naman ang aming 2026. Matuldukan lang daw ang mga hamong ito. Buong puso nilang haharapin ang 2026. Maging masaya lang yung pamilya, maging pumasok mga blessing. Walang sakit ang pamilya, yun lang po. Si Marlene gusto sanang mawala ang iniindang high blood sugar na una niyang naramdaman ngayong taon. Ang gusto ko na pag sa oras, pagdating ng 2026 ay mawala na lahat. Yun lang ang hinihiling ko. Sa kabila niya, nagpapasalamat naman siya at gustong lalo pang yumabong sa 2026 ang samahan niya at mga anak. Okay yung trabaho ng anak ko. Yun lang. Yun ang gusto kong magtuloy-tuloy. Masarap pag anuhin na yung mahal ka ng anak mo. Anong gusto mong dalhin sa 2026? Ayun pa rin. Yung samahan namin mag-ina. Yung magandang samahan? Magandang samahan syempre. Oo, magandang samahan. Yun ang gusto kong ituloy-tuloy. Pero minsan, hindi masamang pangyayari ang dapat itapon at itaboy ngayon 2025, kundi kaisipan at nakaugaliang hindi naging maganda sa pangkalahatan. Ang gusto kong itapon sa 2026. Siguro yung mga sobrang nag-overthink kasi ako masyado. Ano nangyari sa'yo? Wala naman, parang mabilis na ako mag-overthink, parang mas pinapangunahan ko yung present. Gusto ko siyang baguhin. Itatapon ko yung katamaran ko. Bakit? I haven't done much this year, but hopefully next year I'm able to do a lot more. Probably negativity. I haven't really moved much because I let myself dwell sa negativity around me and myself. So I want to throw that out. Lahat sila na pagpunyagian na raw na mabago o mawala ang mga kaisipang ito. Kaya naman sa tanong ko sa 2026, matatayog ang mga plano nila. Gusto kong makatravel pa sa maraming lugar. Ano yung pinaka-dream niyo? Na country ko, Japan po. I manifest na many blessings next year for myself and for everyone. Specifically, anong blessing? Money. Motivation. What's the biggest thing na gusto mo mangyari sa'yo? Of course, positively, ng 2026. Probably may plan to go para matuloy yung plans ko. I've been planning na for a very long time. So, I'm expecting na mangyari na next year. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. Pakinggan naman natin ang boses ng mga kapuso online. Sabi ng ilang netizens, gusto raw nilang iwan ang korupsyon at mga kurakot sa 2025. Hugot naman ang isa, mawala na ang mga utang at mga marites. Tila may kirot naman ang comment ng netizen na nagsabing iiwan niya sa 2025 ang masasakit na pangyayari sa kanyang buhay. Bad vibes naman ang gustong iwan ng isang commenter. At ang ilan sa kanyang minamanifest this 2026, makapag-exercise at good health. Biro naman ng netizen na ito, hindi na lang daw siya mag-iiwan dahil baka wala raw matira. Mga kapuso, pwede mo rin iparinig ang boses mo sa social media accounts ng 24 oras.